Ang politika sa Pilipinas, isang manipulasyon ng kaisipan at emosyon ng mamamayan. Ang politika sa Pilipinas ay isang masalimuot at kontrobersyal na usapin. Sa paglipas ng mga dekada, patuloy itong nagbabago kasabay ng teknolohiya, kultura at paniniwala ng mamamayan. Sa kasalukuyang panahon, lalong lumawak ang iba't ibang pananaw ng mga Pilipino dahil sa epekto ng social media. May mga naniniwala sa mga Duterte, may naniniwala kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr., BBM, may sumusuporta kay Vic Rodriguez, na ngayoy kaalyado ng mga Duterte, may naniniwala kay Martin Romualdez at may mga taga-suporta rin si Risa Hontiveros. Ang kasaganaan ng iba't ibang paniniwala ay maaring senyales ng isang demokratikong lipunan, ngunit ito rin ay nagbukas ng pinto sa malawakang manipulasyon ng mga mayayaman at makapangyarihang politiko. Paglawak ng iba't ibang paniniwala. Dahil sa social media, dahil sa pag-usbong ng social media, mas mabilis at mas malawak ang pagkalat ng impormasyon. Sa isang pindot lamang, makakakuha tayo ng balita, opinyon at diskusyon tungkol sa politika mula sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi na lang tayo umaasa sa tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at dyaryo. Ang Facebook, Twitter, YouTube at TikTok na mismo ang pangunahing pinagmumulan ng impormasyon ng karamihan. Dahil dito, nahati ang mamamayan sa iba't ibang paniniwala. May mga sumusuporta sa pamilyang Duterte na kilala sa kanilang matapang na imahe at malupit na kampanya laban sa droga. Mayroon namang naniniwala kay BBM na nagdala ng pangakong pagkakaisa at pagbangon ng bansa mula sa pandemya. May ilan ding tumitingala kay Vic Rodriguez na matapos magbitiw bilang Executive Secretary ni Marcos noong Setyembre 2022 ay naging kaalyado ng mga Duterte at ngayon tumatakbo bilang senador sa darating na halalan. Bagaman ang pagkakaroon ng iba't ibang paniniwala ay natural sa isang demokratikong bansa, nagiging delikado ito kapag ginagamit bilang sandata upang lumikha ng pagkakahati-hati sa mga mamamayan. Sa halip na magtulungan para sa ikabubuti ng bansa, nagiging tagpagtanggol tayo ng mga politikong madalas ay inuuna ang sariling interes. Paano ginagamit ng makapangyarihang politiko ang damdamin ng mamamayan? Ang politika sa Pilipinas ay hindi na lamang labanan ng plataporma, kundi isang labanan ng imahe at emosyon. Ang mga mayayaman at makapangyarihang politiko ay bihasa sa paggamit ng damdamin ng tao upang makuha ang kanilang suporta. Ginagamit nila ang galit, takot, awa at pag-asa upang makontrol ang opinyon ng publiko. Halimbawa, ginamit ni Rodrigo Duterte ang takot sa kriminalidad upang ipatupad ang kanyang war on drugs. Sa pamamagitan ng malupit na retorika at pagpapakita ng tapang, napaniwala niya ang maraming Pilipino na ito ang tamang solusyon upang mapuksa ang krimen. Sa kabilang banda, si BBM naman ay gumamit ng nostalgia at pag-asang muling maibabalik ang golden age ng bansa sa ilalim ng pamamahala ng kanyang ama. Marami rin sa mga politiko ang gumagamit ng social media influencers at celebrities upang linangin ang kanilang imahe. Sa halip na talakayin ang kanilang tunay na plano para sa bansa, mas binibigyang pansin nila ang kanilang personalidad, kwento ng buhay at pampublikong imahe. Ginagawa nila itong isang drama na madaling tanggapin ng masa, kaya't nagiging madali para sa kanila ang pagkuha ng boto. Sa realidad, ang ganitong klase ng estratehiya ay hindi para sa kapakakanan ng taong bayan, kundi para sa pansariling interes ng mga politiko. Ginagamit lamang nila ang ating emosyon upang manatili sa kapangyarihan. Ang kawalan ng kritikal na pag-iisip ng ilang mamamayan. Isa sa mga malalaking problema ng ating lipunan ay ang pagiging mababaw ng pag-iisip ng ilan sa ating mga kababayan pagdating sa politika. Dahil sa lawak ng impluensya ng social media, marami sa atin ang hindi na nagsusuri ng impormasyong ating natatanggap. Madalas ay tinatanggap natin ang balita o opinyon na umaayon lamang sa ating paniniwala nang hindi tinatangkang alamin kung ito ay totoo o hindi. Dagdag pa rito, may ilang Pilipino na nagiging makasarili pagdating sa eleksyon. Sa halip na isipin ang pangkalahatang kapakanan ng bansa, inuuna nila ang kanilang personal na interes. Ang ibang botante ay bumoboto dahil sa natanggap na pera, dahil sa utang na loob, o dahil sa kasikatan ng kandidato. Ang ganitong mindset ang nagpapabagsak hindi lamang sa ordinaryong mamamayan, kundi sa buong bansa. Kapag ang isang botante ay hindi nag-iisip ng malalim sa kanyang iboboto, mas madali siyang mamanipula ng mga politiko. Ang pagboto ay isang responsibilidad, hindi isang laro ng popularidad. Subalit, patuloy rin nating nakikita kung paano nahuhulog ang maraming Pilipino sa patibong ng mga politiko na nagtatago sa likod ng entertainment at social media influence. Ang politika bilang isang palabas na ginagawang parang pelikula. Hindi may kakaila na ang eleksyon sa Pilipinas ay isa ng malaking showbiz. Dumarami ang mga artista at social media influencers na kumakandidato, hindi dahil sa kanilang kakayahan, kundi dahil sa kanilang kasikatan. Dahil dito, maraming botante ang nalilinlang at nabobola ng kanilang pangalan at imahe. Ginagawa ng mga politiko ang kampanya bilang isang malapelikulang drama. Mula sa pagyak sa entablado, pagyakap sa mahihirap, pamimigay ng pagkain at pera, at pagpapakitang tao sa social media, lahat ng ito ay bahagi ng isang script upang makuha ang simpatya ng tao. Sa halip na talakayin ang mahalagang issue tulad ng ekonomiya, edukasyon at korupsyon, mas pinapansin ang kwento ng buhay ng kandidato. Nakakalungkot isipin na marami sa atin ang nadadala sa ganitong klase ng diskart. Hindi natin napapansin na tayo na mismo ang pinaglalaruan ng mga politiko.
Ang ating kahinaan sa pagiging emosyonal at madaling maniwala sa mga kwentong pampelikula ay lalong nagpapahina sa ating demokrasya. Ang politika sa Pilipinas ay patuloy na nagiging larangan ng panlilinlang, manipulasyon at pagpapakitang tao. Hanggat hindi natin binabago ang ating pananaw bilang botante, patuloy tayong magiging biktima ng mga politikong ginagamit tayo para sa kanilang sariling kapakanan. Gayunpaman, may pag-asa pa. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihang baguhin ang takbo ng ating bansa. Sa pamamagitan ng pagiging mas kritikal, mas mapanuri at mas matalino sa ating mga desisyon, maaari tayong lumikha ng isang mas maunlad, mas makatarungan at mas tunay na demokratikong Pilipinas. Hindi natin dapat hayaan na patuloy tayong paglaruan ng mga politiko. Oras na upang tayong mga mamamayan ang magdikta ng kinabukasan ng ating bayan, hindi ang mga mayayaman, makapangyarihan at oportunistang politiko.